Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, gumawa po ako ng free or libre na portfolio tracker for Philippine stocks at i-share ko po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin. Welcome back. Ayan, free portfolio tracker ang pag-uusapan po natin. Kasi may mga nagre-request po, no, Kuya John, gawa naman po kayo ng portfolio tracker, no? Pero actually, hindi ko alam kung ano ang portfolio tracker at tinatanong ko rin po sa inyo, ano ba yung portfolio tracker, no? And since tinatrack ko rin naman po ang portfolio po ng 4 na tao po, no? Kasama po ako doon. And dahil marami po akong broker account, so kailangan ko rin pong gumawa ng Google Sheets ko. So, ang ginawa ko na lang po kung paano ko tinatrack yung sarili ko pong accounts at ang mga importante sa aking buhay ay nilinis ko po siya at ginawa ko po ng isang Google Sheet at yun po ang i-share ko po sa inyong lahat, no, sa episode po na ito, no. So, this is a simple and free portfolio tracker, no, para po sa inyong lahat. At i-share ko po yung link sa Google Sheet po, no, sa baba po, sa description. Hanapin nyo na lang po, no, para po sa inyo lahat. Kung nagustuhan po niyo, di gamitin po ninyo. Kung hindi nyo gusto, di walang problema. Huwag nyo po gamitin. Ganun lang po kasimple po yun, no. Disclaimer lang po, no, ginawa ko po ito para po sa akin, para po sa use case ko po ito, no. Kung ano yung, paano yung interesting para sa akin, yung mga gusto ko po makita, no. So, maaaring hindi po ito ang type ng iba po sa inyo, so wala naman pong problema, no. Okay, bahala po kayo, no. It's your choice. And another disclaimer po, no. Since developer po ako, no, ako rin po yung nag-code kung paano ko makakakuha ng price, no, or yung market data, no. So, of course, dahil po due to some limitation, maaaring hindi rin po accurate ang market data or hindi po up to date, no. So, i-check nyo na po, i-double check nyo pa rin po ang output po nito. So, marami pong disclaimer po, no, maaaring hindi accurate at maaaring hindi to akma sa gusto po ninyo. So, let's start na po, no? At nilagyan ko po ng konting sample data yung Google Sheet na makikita po ninyo sa baba, no? So, ang gagawin nyo lang po, i-fill up nyo po yung 3 sheet po dito sa ibaba po, no? So, may 3 sheet po ako doon, no? Yung deposit, withdrawals, buy, sell, and dividends. I-fill upan nyo lang po yun and then everything else ay i-automatic compute na po ng Google Sheet, no? So, una po yung deposit and withdrawal. Ayun po, ilistan nyo na lang po para nakikip track nyo na rin po, no, kung magkano ipinapasok po ninyong pera po, no, sa inyo pong brokerage account, no? So, kung maglalagay kayo ng pera, may drop down po yan, piliin niya lang yung deposit at anong date. So, para kung interested lang po kayo later po, no, magkano yung amount. And of course, kung may withdrawal din po, piliin nyo lang po sa drop down na withdrawal. Ganun lang naman po kasimple, pinagwahiwalay ko na lang po dito sa sheet, no, para hindi po halo-halo. At kung may bibilin po kayo or ibebenta po kayo, no, na stock, ilagay nyo rin po dito, ilista nyo rin po dito, no. So, yung date, no, at anong klase, buy ba or sell, drop down po ito, anong stock symbol, ilang shares, at ano po yung average price po ninyo. And usually po yung average price naman po na yan, kasama na din po doon yung broker fees and taxes. Usually gano'n naman po pag nag-trade po tayo, no. Ito po itim po na total, wag nyo na po itong fill upan kasi formula po yan, no. So kaya initim ko po yan, wag nyo pong gagalawin. Formula po yan, no. Automatic na po magko-compute yan. So gano'n lang po. And then lastly po, kung nakakatanggap po kayo ng dividends, no, fill upan nyo lang po dito anong stock symbol, no? Ilang shares yung qualified for dividends at magkano yung dividends na natanggap po ninyo per share. At yan na po ang magkakalculate ng gross amount at magkano yung tax at magkano yung net amount after taxes, no? Nilagay ko na rin po dito po, no? So far, ito po yung alam ko, no? Pag Manulife and Sun Life, 15% ang tax and everything else ay 10%. Kung hindi po ganito, kung may iba pa pong exception, paki-correct nyo na lang po, no? I-correct nyo na lang po or baguhin nyo na lang po yung formula, no? Pero so far, ito lang po ang alam ko po, no? Na cases ng taxes sa Pilipinas po, no? Ito po, may 4 na sheet po kayo makikita sa bandang kanan, no? I-ignore nyo po ito. This is just for temporary calculations lang po. Kaya lang po, hindi ko na po ito tinago. Of course, no? Gusto ko po maging transparent, pero pwede rin nyo pong baguhin. Or later po, no, halimbawa, pwede nyo gawing idea lang ito and then
kayo pa rin ang gagawa minsan, no, ng gusto po ninyong style or gusto po ninyong diskarte, pwede rin po para may example na rin po kayo. Kaya nandiyan po hindi naman po nakalock po yan o hindi po naka-hide, no, para nakikita nyo rin po, no. At may special sheet lang po ako dito, yung lookup. Dito ko po nilalagay yung market data, no, na kinukuha po niya sa isang website po na pinut up ko lang po, no. Doon ko po sinasummarize po yung mga market data, no, yung mga symbol, ano yung pangalan niya, anong sector siya, anong subsector, and of course, ang pinaka-importante, magkano yung latest na price po niya, no, per share, no, so far po, no, yung nakuha po natin sa ating market data po, no, ayun, no. And then, dalawang sheet po ang ika-calculate na po niya para po sa atin na maaari po natin makita po in a snapshot kung kamusta na po ang ating portfolio. Ito po yung position and yung summary. Okay, so sa position, ganito po ang makikita po ninyo, no? Automatic na po kung ano po yung mga open na position po ninyo, no? Yung siyempre, nagbabuy kayo, nagsisell, no? Ano ba yung meron kayong stock? Lilitaw po siya dito. Ano pa po yung meron pa po kayo, no? Sa inyong mga position po, no? Yan. Lalabas na po agad po dito. Lahat po ng symbol po na yan. Lahat ng binay or yung mga positive pa ang quantity, lilitaw po yan dito, no? And then, automatic na po makakalculate kung ano yung pangalan niya, ano yung sector niya, anong subsector niya. Of course, at the very, very top po, naka-hard code po dito yung cash, no? Kung may cash pa po kayo. And then, yung sa baba po, lahat po ng stocks na meron po kayo. Maliwanag po ba? Ayun. And then, siya na po ang magka-calculate kung magkano yung total number of shares ninyo, magkano yung average purchase price po ninyo, no? Sa lahat ng pinagbibili po ninyo, no? Kasi multiple times po kayong bumili. So, siya na po ang mag-average po niyan. At magkano yung total na purchase price ninyo at magkano yung market price per share, no? So, para nakikita rin nyo, nako-compare nyo yung average price po ninyo at saka yung current na market share nila. Makikita nyo po dito kung tumaas ba siya o bumaba, no? And of course, yung total market value po, no, per position po ninyo, kada stock po ninyo, na hawak po ninyo, magkano yung market value po niya. And ito na po, no, calculate niya po yung mga profit and loss, no? So, yung profit and loss sa amount, no, pagdating po sa amount, makikita po ninyo dito, no? Ayan. And also in percentage, no? So, kapag naka-green, it means positive. Pag nakapula, it means negative ka, no? Parang visual po, no? And dahil pag finilipan nyo po yung mga dividends po, no? Kung nakikip-track po ninyo, nililista po ninyo yun sa notebook po ninyo at nilista po ninyo doon sa sheet po natin, lilitaw na rin po dito, no? Per stock kung magkano yung mga total dividends na nakuha po natin, no? At ano yung yield niya kung i-compare po natin sa total na ibinili mo, no? Total purchase price mo, no? Total dividends divided by total purchase price para nakikita natin, no, na appreciate natin kung marami-rami na pang tayong naipon-ipon na dividends sa stock po na yan, no. And of course, meron din tayong profit and loss, no, nakasama na po yung dividends. I-add po natin yung dividends. Profit and loss na po dyan. And also in percentage, no? And pwede nyo pong kalkalin po yung mga formulas po ito. Nandiyan lang naman po yung formula po na yan. Naka-open, di naman po nakatago po yan. Kalkalin nyo na rin po, i-interpret po ninyo kung gusto po ninyo yung mga formula na ginawa ko po, no? And of course, yung allocation po ninyo, ilang percentage po siya ng portfolio po ninyo. Dalawang klase po yan. At cost, no? Yung pinambili mo, yung presyo na pinambili mo, ibinayad mo, ano yung percentage na ginastos mo, no, for each individual stocks, no? And then yung sa kanan naman po, ano yung allocation, no, ng bawat position mo pagdating naman po sa present value niya, no? Kasi minsan, no, pag nag-appreciate syempre yung stock, tataas yung market value niya. So, dalawa po, depende po sa inyo kung ano po yung gusto po ninyong titingnan. Sinama ko na lang po parehas po dito, no? Para kayo na pong bahala kung ano mas type po ninyong tingnan, no? Ayan. At meron po tayong summary na sheet at ganito po ang itsura po niya. At the very top, nandito na po ang pinaka-summary po niya, no? Magkano yung total na ininvest mo na capital, no? So, yung invested capital, ano ba yan, no? Sinimplihan ko lang naman po yan, no? Kasi ayaw ko na po masiraan ng ulo, no? Simpleng-simple lang sa akin ang invested capital. Magkano lahat yung dineposit mo, no? Sa broker account mo, minus magkano lahat ng withdraw mo, no? Ganun lang, invested capital na inassume ko po. Yun po ang interpretation ko po, no? Kasi po, remember guys, I'm a person, no? I'm an investor na hindi po ako naniniwala sa withdrawal. So, hindi po ako nag-withdraw. Pero kung, syempre, iba natin sa atin, hindi mo po may iwasan mag-withdraw kung kailangan natin emergency. So,
Yun po para sa akin na invested capital. Magkano lahat na pinasok mong pera minus lahat ng pinull out mo or winidraw mo, no? Stock position value, lahat ng open na position mo, no, na nasa market pa, na binili mo ng mga shares, no, na hindi pa sarado, na hindi mo pa nabenta, nandun pa siya, ikaw pa rin ang may-ari nun, magkano ang value po niya? At kung titingnan po ninyo ang formula po ng stock position value po, no, minultiply ko po ito ng 0.991 kasi ang ibig ko pong sabihin po dito, no, yung stock position value, inassume ko na po dito na magkano ang magiging value ng stocks mo kapag ibinenta mo na siya. So, sinama ko na po dito yung broker fees and taxes. Kaya may less na po ito, no? Para kung niliquidate mo, hindi ka magugulat na, uy, nawalan ako ng pera. So, tinake account na po natin na ito yung liquidation niya, no? Pag niliquidate mo siya, yan na po yung stock position value. And yung cash, yung magkano natin sa yung cash, no? After all na dineposit mo, winidraw mo, binili mo, binenta mo, magkano yung cash na matitira sa account mo, no? So, yung account value is, pag pinagsama mo na po yung stock position mo, magkano lahat ng stocks mo, no, na meron ka pa ngayon, plus yung natira mong pera, yun ang account value mo, no? Ayun lang po, at yung everything else ay madali na po. Yung profit and loss, oh, magkano yung account value mo, i-compare lang po natin sa invested capital, no? At yun, doon na rin natin makakompute ang profit and loss. At yung dividends din, yung total, lahat-lahat ng dividends na kuha natin throughout the lifetime of our, lahat ng nilista natin dividends, lilaw-taw din po dito, at magkano naman siya in percentage, no? Pag kinumpare po natin sa invested capital. Sana na-appreciate po ninyo, no? Kaya lang po, no, of course, no, kapag malaki po ang value, pag malaki po ang value ng ipinasok natin pera, katulad po dito, nasa 100,000 na po ito, no? Nasa 400, 500k po ito, no? Of course, no, may mga decimal po yan na places. May konting rounding error po yan. So, may maliit po na error po yan, no? Katulad nitong 107 po na ito, no? Kinalculate ko po ito, no? I think tiningnan ko po ito. Off po ito ng mga 50, 60 pesos po, no? So, hindi na po ganun kabad yung pagkakaroon niya ng error. Hindi natin maiiwasan kasi may mga decimal po yan. May mga rounding error po talaga yan. Pero maliit lang naman po yan. And of course, no, may mga tao po sa atin na hindi po natin natatrack talaga yung dividends natin or kinalimutan natin i-track yung dividends natin. Walang problema. So kung hindi nyo makip-track yung dividends po ninyo, syempre, magkakaroon po tayo ng error dito sa cash, no, na matitira po, no. So ang gawin nyo na lang po, pumunta po kayo dito sa cash na sheet, no? I-override nyo na lang po yung formula po niyan. Kunin nyo na lang kung magkano na doon sa brokerage account po ninyo. I-paste nyo na lang po dyan kasi kung hindi nyo po tinatrack yung dividend, syempre magkakamali po yan, no? Ayun lang po, no? Pero kung everything naman accurate, pinapasok ninyo yung lahat ng binay and sell niyo, pinasok po ninyo lahat ng dineposit at withdraw niyo, at pinasok ninyo lahat ng data ng dividends na tanggap po ninyo, of course, no? Medyo accurate po ito with just some minor rounding error. At makikita nyo rin po ang position po ninyo per stock, no? Ginraph na po natin using pie chart. Nandito po, no? Ayan. So, makikita po ninyo in pie chart kung saan kayo malaki. Tulad ng portfolio na to, halimbawa na to, malaki-laki yung keeper niya, malaki-laki yung CLI niya, malaki-laki yung PPC niya. Ayan, no? Malaki rin yung FEU and GSMI. So, kita mo na agad, no? Bird's eye view, no, at cost, no, sa presyo na pinasok mo, no. Pero yung market value makikita mo rin, no, at market value hiwalay din po, no. May ibang pie chart din po tayo doon, no. And of course, exposure po ninyo sa different sectors po. Para nare-review niyo rin po, no, kung saan po kayo exposed, no. Katulad po nito, mas malaki exposure nito sa industrial, no, at services at property. Konting-konti lang ang financials, no? Ayan. Example lang naman po ito, no? And of course, subsector din po nandito po, no? So makikita po natin, malaki ang exposure natin sa food and beverage. Ayun, no? At property, kahalos kalahati, food and beverage and property po. Ayun. So para madali po natin ma-review, saan ba ako exposed? No? Saan ba ako mas malaki ang aking allocation ng aking capital. Minsan importante po yan kasi minsan, no, kailangan tingnan po ninyo kung alin yung sector na undervalued, baka kasi doon ka kulang, no? Ayan po, no? And of course, yung dividend. No, sino ang pinakamalaking nagbigay sa'yo ng dividend? Makikita mo in a pie chart.
lahat po ng yan. No? Halimbawa, dito sa portfolio na to, si Keeper, ang pinakamalaking binigay na dividends, followed by CLI, no? Ayan, and followed by, sino ba to? PPC, etc., etc., etc. Yun lang naman po, ganito lang po kasimple po. That's it. Ganito lang po. It's very, very simple lang po yung pinrepare ko po na portfolio tracker kasi hindi naman po ako sophisticated investor, no. Napaka-simple ko lang po na investor. Gusto ko lang i-track, no, magkano yung dineposit ko sa broker ko at magkano na yung value ng account ko. Lalo-lalo na po kasi, no, sa use case ko po kasi ang dami ko pong broker na hawak, 3, 4 or 5 ang broker ko po. So, kailangan ko po talaga ng isang sheet na nandun po lahat. Otherwise, mahihilo po ako at hindi ko po makikita, no, yung overview kung ano na po ang nangyayari sa akin. No? And if you like it, make a copy. Copy nyo lang po, nasa baba po, no? Ang link po sa Google Sheet po na to. I-share po ninyo sa ibang tao kung sa tingin nyo makakatulong sa kanya, or i-improve po ninyo, or gawin yung example, no? Kung sa tingin ninyo you can do better, or may mga iba kayong ideas, gawin nyo lang po itong example, no? Para makita nyo paano ba maggawa ng formula, ganyan, no? At basta i-delete nyo lang po yung laman ng 3 sheet na nasabi ko sa inyo. Ito po kasi yung input, no? At palitan nyo po ng sarili po ninyong data. Ayun. At ano ba ang maaari kong improve dito in the future? Ang tinitingnan ko po talaga sa ngayon, gumawa po ako ng dividend investing tool. Of course, ilalabas din po natin ng libre para po makapag-research tayo at makatulong po sa pagre-research po natin, no, into dividend investing. Maaari ko pong gawing sheets din po, Google Sheet, no, dividend investing tool, or pwede rin po akong gumawa ng website kasi developer po ako, no. So, kaya ko rin po gawin ito. Pinag-iisipan ko po, no, depende po sa free time ko po, no? Ayan. And with more features na gusto kong gamitin, no? Of course, ang use case ng lahat po na to ay ako po. Kung ano yung gusto kong makita na features, yun po ang gagawin ko po. Kasi ako po ang customer po nito. Of course, isi-share ko po sa inyo, no? Pag nagawa ko na po, no? Ayun lang po ang daldala natin ngayon. Take care, guys. Sana po, no? Nagustuhan po ninyo. Kung hindi nyo nagustuhan, wala naman pong problema. Okay. At least may example po kayo, no? Ayan, disclaimer. Pabasa na lang po ng mga disclaimer po natin. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Kwentuhan po tayo sa baba sa comment section. God bless po sa inyo. To God be the glory. Happy investing. Bye!